Ako si Bantay Santos at ikukwento ko sa inyo ang pinakamadilim na kabanata ng aking buhay. Hindi ito ordinaryong kwento ng digmaan o pag-ibig. Ito ay tungkol sa mga halimaw na nakatago sa likod ng mga mukha ng tao at kung paano naging mas matindi pa ang takot kaysa sa mga bala ng mga sundalo. Noong 1987, 16 na taon lang, mga 2 taon na akong kasama sa grupo ni Komandante Dalisay Torres sa mga bundok ng Luzon. Hindi ako naging gerilya dahil sa mga idealismo o rebolusyong pampolitika. Nagkakamatay-patayan na sa aming bayan dahil sa mga paramilitar na suportado ng mga lokal na politiko. Pinatay nila ang mga magulang ko dahil hindi kami sumunod sa kanilang proteksyon. Wala akong ibang mapuntahan kundi sa mga bundok. Si Komandante Dalisay ay babae sa kalagitnaan ng 30 taon, matangkad at may mga sugat sa mukha mula sa nakaraang labanan. Hindi siya tipong commander na nagmumura o nang mamatay ng walang dahilan. Matalino siya at lahat kami ay respetado niya. Kasama namin sa grupo si Makisig Reyes, 22 taon na sniper na galing sa Maynila. May 2 babaeng kasama rin kami, si Hiraya Mendoza, 23 taon na communications specialist, at si Ligaya Cruz na may 21 taon, medic ng grupo. Sa mga araw na yon, ang buhay namin ay paikot-ikot lang. Umaga, nagpapatrol kami sa mga trails na malapit sa mga baryo para bantayan ang mga paramilitar. Tanghali, nag-i-training kami ng mga civilian na gustong matutong magdepensa. Gabi, nagiging shadow kami, sumusulong sa mga outpost ng mga kalaban, ninakaw ang mga armas, at nag-iiwan ng mga mensahe na nagpapaalam na hindi namin hahayaang manatili silang tahimik sa mga krimen nila. Hindi kami mga ordinaryong rebelde. Kami ay mga taong walang ibang choice kundi lumaban. Si Makisig, namatay ang buong pamilya niya sa isang massacre sa Tarlac. Si Hiraya, na-rape ng mga sundalo ang kapatid niya bago pinatay. Si Ligaya, hindi niya masyadong kinukwento ang kanyang nakaraan, pero nakikita namin sa mga mata niya ang parehong sakit na dala namin lahat. Ang grupo namin ay hindi malaki, 25 tao lang kami kabuuan. Pero ang disiplina namin ay solid, walang nawawala sa mga operasyon namin dahil sumusunod lahat sa mga protokol ni Komandante Dalisay. May fixed positions kami sa mga strategic points sa bundok at may backup na escape routes kung sakaling makompromise ang mga location namin. Isa sa mga routine namin ay ang weekly na pagpupulong kasama ang mga contact persons mula sa mga baryo. Hindi lang kami nakakakuha ng intelligence dito, nakakakuha rin kami ng supply, pagkain, gamot, at minsan ay mga bagong recruit na gustong sumama sa amin. Si Hiraya ang nagha-handle ng communications na ito dahil marunong siyang mag-operate ng radio equipment at may contacts siya sa ibang mga grupo. Pero sa mga linggong iyon, may nakaka-bother sa akin. Napapansin ko na may mga pagkakaiba sa behavior ni Hiraya. Mas tahimik siya sa mga meeting at minsan nakikita ko siyang nag-uusap mag-isa sa radyo ng mga oras na hindi naman scheduled ang communications. Sinubukan kong tanungin si Makisig tungkol dito pero sabi niya normal lang daw iyon dahil kailangan ng coordination sa iba pang mga cells. Si Ligaya naman ay naging mas malapit sa amin lahat, lalo na kay Makisig. Hindi obvious pero nakikita namin kung paano sila nag-uusap ng matagal pagkatapos ng dinner o kung paano si Ligaya ay nag-aabang na matapos ang duty ni Makisig para makausap siya. Walang masama doon. Sa katunayan, maganda pa na may mga romantic na connections sa grupo dahil nagbibigay ito ng mas matibay na bond. Ang normal na araw namin ay nagsisimula ng mga 5:00 ng umaga. May designated na lookout sa highest point ng aming camp na nagbabantay kung may mga movement sa paligid. Pagkatapos ng breakfast, usually lugaw na may konting dried fish o corned beef kung meron kami, nagdi-disperse kami sa aming respective na assignments. Si Makisig at 2 pang sniper ay nagpe-position sa mga elevated areas. Si Hiraya ay nasa communications post. Si Ligaya ay nasa medical station na ginawa namin sa isang cave. Ako at iba pa ay nagpe-patrol sa mga trail. Ang pinaka-challenging sa buhay guerrilla ay hindi ang mga labanan. Ang pinakamahirap ay ang constant na feeling na may bantay sa iyo. Hindi mo alam kung sinong civilians ang pwedeng pagkatiwalaan, kung sino sa mga nakakausap mo ay nagre-report sa mga paramilitar, o kung kailan ka ma-ambush habang nasa patrol. Kaya ang trust sa loob ng grupo ay napaka-importante. Kapag nawala iyon, mawawala na rin ang lahat. Minsan nagtanong ako kay Komandante Dalisay kung gaano katagal niya nakikita na matatapos ang mga conflict. Sabi niya, Bantay, hindi ito war na may simula at end. Ito ay survival. Ang mga paramilitar ay hindi humihinto hanggat hindi sila napipilitang huminto. Ang tanong ay gaano katagal tayong makakatiis. May mga moments din
na nagiging peaceful ang lahat. Gabi-gabi pagkatapos ng dinner, nagkakwentuhan kami. Si Makisig ay mahilig magkwento ng mga buhay sa Maynila bago siya napadpad sa bundok. Si Hiraya ay nagbabring ng mga transistor radio na nakuha niya sa mga raids at nakikinig kami ng mga balita o musika. Si Ligaya ay madalas na nag-o-offer na mag-massage sa mga nakapagod after ng operations. Simple na moments, pero sa mundo na puno ng violence, ang mga ganong oras ay parang mga biyaya. Pero lahat ng peaceful moments na yon ay naging memories lang pagdating ng Setyembre 1987. Iyon ang buwan na naging turning point ng lahat. Hindi namin alam na ang mga paramilitar ay nagplan ng malaking offensive operation laban sa lahat ng guerrilla groups sa buong region. Hindi rin namin alam na may insider sa amin na nagbibigay ng information sa mga kalab. Ang unang sign na may mali ay noong nakita namin ang unusual na aircraft activity sa mga nakaraang araw. Madalas na may helicopter na lumilipad sa area pero hindi direkta sa position na. Parang nagsisurvey lang. Si Komandante Dalisay ay nag-order ng enhanced security measures pero hindi pa rin namin na-anticipate ang magnitude na operation na. Sa mga gabing iyon, napansin ko na mas restless pa si Hiraya. Minsan, nakikita ko siyang nakatayo sa labas ng tent niya, nakatingin sa malayo. Kapag tinatanong ko siya kung okay lang ba siya, sinasabi niya na worried lang daw siya sa security situation. Normal naman na mag-worry sa ganong circumstances, kaya hindi ko masyadong pinansin. Si Ligaya naman ay naging mas clingy kay Makisig. Hindi obvious sa iba, pero nakikita ko kung paano siya nag-worry kapag late na bumalik si Makisig mula sa patrol. Minsan, nakita ko pa siyang nakatayo sa entrance ng camp, nag-aantay, hanggat hindi pa bumabalik si Makisig. May mga times na narinig ko siyang nag-uusap kay Makisig ng mahaba sa gabi, pero hindi ko marinig ang mga sinasabi nila. Ang setup ng camp namin ay strategic. Nasa gitna kami ng 3 bundok. May 2 exit routes at may natural na cave system na pwedeng pagtaguan kung may emergency. May lookout posts kami sa lahat ng directions at may communication lines sa bawat position. Ang weapons cache namin ay nasa separate na location at may designated na rally points kung sakaling mag-scatter ang grupo. Pero lahat ng preparations na iyon ay hindi sapat sa nangyari sa ika-29 ng Setyembre 1987. Mga 3:00 ng madaling araw, nagising ako sa tunog ng mga helicopter. Hindi iyon ang usual na reconnaissance flight na sanay na kami. Mas malakas ang tunog at parang marami silang aircraft. Tumayo ako agad at lumabas ng tent ko. Nakita kong gising na rin si Komandante Dalisay at nag-i-issue na ng mga orders. Full alert! Lahat sa positions ninyo! Sigaw niya. Sa loob ng ilang minuto, ang buong camp namin ay naging active. Ang mga lookouts ay nag-report ng movement sa lahat ng directions. Hindi lang helicopter ang nakita nila. May mga ground troops din na nag-a-advance mula sa iba't ibang punto. Surrounded kami. Bantay! Tawag sa akin ni Komandante Dalisay. Get Hiraya! Radio mo ang ibang cells. Tingnan mo kung ano ang status nila. Tumakbo ako sa communications post kung nasaan si Hiraya. Nakita ko siyang naka-operate ng radio pero may kakaiba sa expression niya. Hindi ito ang usual na focused look niya kapag nagtitransmit siya. May halong takot at guilt. Hiraya, ano na ang report ng ibang groups? Tanong ko. Umiling siya. Walang sumasagot, Bantay. Static lang ang naririnig ko sa lahat ng frequencies. Iyon ang first time na naging suspicious ako sa kanya. Sa loob ng 2 taon na magkakasama, hindi pa nangyari na walang sumasagot sa amin sa communication net. May mga backup frequencies kami. May mga predetermined schedules. Hindi possible na lahat ay offline ng sabay unless... Bantay! Hiraya! Sigaw ni Makisig na tumatakbo papunta sa amin. May mga troops na malapit na. Estimated 200 meters na lang. Lumabas kami sa communications post at nakita namin ang mga muzzle flashes sa paligid. Naririnig namin ang mga boses ng mga paramilitar na nagki-coordinate sa attack nila. May mga searchlights na tila naghahanap ng exact location ng camp namin. Si Komandante Dalisay ay nagigather sa amin lahat sa center ng camp. Okay, listen up. Ito ay organized assault. Marami sila. At may intelligence sila sa location natin. We need to execute escape plan B. Mag-scatter tayo sa 2 grupos. Alpha Team sa northern route. Bravo Team sa southern route. Magkikita tayo sa Rally Point Charlie after 72 hours. Commander, tanong ni Makisig, paano nila nalaman ang exact location natin? Tumingin si Komandante Dalisay sa aming lahat. Sa mga mata niya, nakita namin na alam na niya na may traitor sa grupo. Pero hindi pa ito ang tamang oras para sa mga accusations. Hindi na importante yan ngayon. Ang importante ay makatakas tayong lahat, sagot niya. Alpha Team, Bantay, Makisig, Hiraya, Ligaya, kasama niyo si Fernando at Jose. Bravo Team, ako ang magiging lead. Mag-move tayo in 5 minutes. Pero hindi namin naabot ang 5 minutes.
biglang pumasok ang mga machine gun fire sa camp namin. Nakita namin na may mga troops na na-infiltrate na sa defensive perimeter namin. Ang mga lookouts namin ay down na pala, kaya hindi nila na-report na may mga nakapenetrate na. Go! 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 Sigaw ni Komandante Dalisay. Nagsimula na ang chaos. Mga bala ang nagtatalsikan sa paligid. May mga granata na nagsisigawan sa air. Tumakbo kami sa northern route, pero nakita namin na may mga troops din na nag-aambush doon. Trapped kami. Sir, sigaw ni Fernando. Blocked ang northern route. Si Komandante Dalisay ay nag-isip ng mabilis. Emergency escape na lang. Lahat sa cave system. Mag-split tayo doon. Tumakbo kami lahat sa cave entrance na nasa likod ng camp. Pero habang tumatakbo, nakita ko na may mga paramilitar na nakaposisyon na sa mga elevated areas na nakakaharang sa amin. Parang alam na nila lahat ng mga possible escape routes namin. Pagpasok namin sa cave, narinig namin ang mga explosion sa labas. Sinusunog nila ang buong camp namin. Lahat ng equipment namin, supplies, personal na gamit, nagiging ashes lahat. Bantay, dalawa mo sina Makisig at Hiraya. Mag-advance kayo sa tunnel na papunta sa eastern exit. Si Ligaya ay kasama ko, order ni Komandante Dalisay. Kapag nakarating na kayo sa exit, proceed kayo agad sa Rally Point Charlie. Huwag na kayong mag-antay sa amin. But Commander, simula ni Makisig, hindi ito suggestion. Ito ay order, putol ni Komandante Dalisay. Protect mo si Bantay at Hiraya. Sila ang priority. Tumakbo kami sa eastern tunnel. Pero sa kalahati ng journey namin, narinig namin ang mga tunog ng labanan na nagpatuloy sa cave entrance. Machine gun fire, mga sigaw at mga explosion. Alam namin na si Komandante Dalisay ay nagstay para maging rear guard. Pagkakarating namin sa eastern exit, tumigil kami sandali para ma-assess ang situation sa labas. Tahimik, pero nakita namin ang mga smoke na nanggagaling sa direction ng camp namin. Destroyed na ang lahat. Hiraya, sabi ni Makisig. Subukan mo i-contact si Komandante Dalisay sa radio. Kinuha ni Hiraya ang portable radio niya at nag-try mag-transmit. Commander Dalisay, ito si Hiraya. Over. Static lang ang sumasagot. Ilang beses niya inulit, pero walang response. Bantay, bulong ni Makisig sa akin. Palagay mo okay pa ba sila ni Ligaya? Hindi ko alam ang sasabihin. Sa tunog ng mga labanan na narinig namin sa cave at sa walang response ni Komandante Dalisay sa radio, malaking possibility na hindi nila na-survive ang assault. Nag-wait kami ng ilang oras sa eastern exit, hoping na may makakarating pa sa amin. Pero walang dumating. Tanging 3 lang kami na naiwan, o sa akala namin ay 3 pa kami. Hindi pa namin alam na ang isa sa amin ay hindi dapat pagkatiwalaan. 3 araw kaming naglakad sa mga bundok, walang tiyak na direksyon. Ang planta na Rally Point Charlie ay naging imposible na puntahan dahil nakita namin na may mga patrols pa rin na naghahanap sa amin sa area na yon. Kaya naging nomads kami. Tulog sa mga kuweba kung gabi, maghapong paglalakad sa mga trails na hindi gaanong ginagamit. Ang water supply namin ay mula sa mga mountain streams na nadadaanan namin. Pagkain ay limitado sa mga rations na nakuha namin bago mag-escape at ilang wild fruits na nakikilala ni Makisig. Hindi kami makapag-fire para magluto dahil baka makita ang smoke. Kaya raw food at cold water lang ang sustenance namin. Si Hiraya ay naging mas quiet simula nung na-destroy ang camp namin. Sabi niya, traumatized daw siya sa mga nangyari. Understandable naman, kasi lahat kami ay affected. Pero may subtle na changes sa behavior niya na napapansin ko. Halimbawa, kapag nagre-rest kami, siya lang ang hindi natutulog. Nakatayo siya sa may elevated areas, parang nag-o-observe sa paligid. Kapag tinatanong namin siya kung anong ginagawa niya, sinasabi niya na nagle-lookout lang daw siya. Si Makisig naman ay focused sa survival. Siya ang naging de facto leader namin after na mawala si Komandante Dalisay. Alam niya kung saan may mga safe na water sources, kung saan pwedeng mag-rest, na hindi kami madadapanan ng mga patrols. May military training kasi siya bago siya naging guerrilla, kaya mas experienced siya sa wilderness survival kaysa sa amin. Ako naman ay naging paranoid. Hindi ko alam kung bakit, pero may naging feeling ako na may mali sa grupo namin. Hindi lang dahil wala si Komandante Dalisay o si Ligaya. May deeper na instinct na nagsasabi sa akin na hindi lahat ng kasama ko ay trustworthy. Pero sa situation namin, hindi ko pwedeng i-voice out ang mga suspicions ko dahil kailangan namin ng unity para makasurvive. Sa ika-4 na araw, nakita namin ang unang sign ng civilization after ng attack. May small na settlement sa malayo. Hindi ito marked sa mga maps na dala namin, kaya hindi namin alam kung safe pa doon o hindi. Pero gutom na kami. At kailangan namin ng proper na rest. Ano sa tingin ninyo? Tanong ni Makisig habang naka-observe sa settlement through binocular. Mukhang walang military presence. Mga farmers lang siguro. Risky pa rin, sagot ni Hiraya.
Baka may mga contacts doon ang mga paramilitar, pero hindi natin pwedeng mag-survive ng matagal na sa wild lang, sagot. Kailangan natin ng supplies at kailangan natin ng information kung ano na ang nangyayari sa labas. Nag-decide kami na mag-approach, pero carefully. Si Makisig at ako ay mag-a-advance. Si Hiraya ay mag-stay sa rear position na may view sa settlement para mag-serve na lookout. Kung may problema, magsisignal siya sa amin. Paglalapit namin sa settlement, nakita namin na small barangay lang ito. Siguro mga 20 houses, may elementary school at may small na chapel. Mga farmers nga ang mga tao at may mga bata na naglalaro sa street. Normal na rural community na walang signs ng conflict. Ang unang tao na nakahalubilo namin ay isang matandang babae na nagdiligis ng palay sa harap ng bahay. Nakita niya kaming paparating at tumayo siya. Magandang umaga po, bati ni Makisig. Tumingin siya sa amin na may kasamang suspicion. Normal naman iyon dahil strangers kami sa lugar nila at halata sa appearance namin na hindi kami ordinaryong traveler. Saan kayo galing? Tanong niya. Mula po sa Baguio. Naghahanap kami ng work sa mga farms dito, sagot ni Makis. Cover story na nag-agree kami beforehand. Tumango ang matandang babae. Maraming workers na galing doon, pero medyo mahirap ngayon ang situation dito dahil sa mga gulo sa bundok. May mga sundalo na dumadaan minsan. Ano pong mga gulo? Kunwaring hindi alam ni Makisig. Yung mga rebelde daw sa bundok. Sabi ng mga sundalo, may mga operasyon daw sila laban sa kanila. Kaya medyo delikado ngayon mag-travel sa mga remote areas. Nag-exchange kami ng looks ni Makisig. Confirmed na nga na malaking operation ang ginawa nila at hindi lang sa group namin. Tita, tanong ko, may lugar po ba dito na pwedeng mag-rest? Matagal na kaming naglalakad. Tumuro siya sa isang malaking bahay sa gitna ng barangay. Doon sa kay Manang Rosa, siya ang nagpapaupa ng mga kwarto sa mga travelers. Mabait iyon at safe. Nagpasalamat kami sa kanya at naglakad papunta sa bahay na itinuro niya. Si Hiraya ay sumunod sa amin mula sa rear position at nakita namin na nag-o-observe pa rin siya sa paligid habang naglalakad. Ang bahay ni Manang Rosa ay nipahaw na mas malaki kaysa sa iba. May veranda sa harap at may mga halaman sa paligid. Sophisticate para sa rural area. Nakaupo sa veranda ang isang babae sa mid-40, medyo mataba at may mababaiting. Magandang umaga po, bati namin sa kanya. Magandang umaga din. Kayo ba yung sinabi ni Aling Puring na naghahanap ng lugar para mag-rest? Tanong niya. Malinaw na mabilis na kumakalat ang balita sa small community na ito. Opo, pwede po kaya naming makakuha ng kwarto dito? May bayad naman po kami, sagot ni Makisig. Tumayo si Manang Rosa at lumapit sa amin. Sige, pasok kayo. May available pa akong 2 kwarto. Pero bago iyon, kumain muna kayo. Mukhang gutom na gutom kayo. Hindi namin ma-refuse ang offer niya. Gutom na gutom talaga kami. At ang amoy ng niluto niyang pagkain ay nag-trigger ng appetite namin na nasuppress namin dahil sa stress. Pumasok kami sa bahay niya at nakita namin na furnished ng maayos ang loob. May mga furniture na hindi typical sa rural areas. May mga decorations pa. Halata na may income si Manang Rosa na hindi lang galing sa farming. Umupo kayo dyan sa mesa. Kukunin ko lang ang pagkain, sabi niya at pumasok sa kusina. Habang nag-aantay kami, nag-whisper si Hiraya sa amin. May kakaiba sa lugar na ito. Too comfortable para sa remote na area. Ano ibig mong sabihin? Tanong ko. Yung mga furniture, yung setup ng bahay, hindi typical ng rural farming community, sagot niya. Si Makisig ay nag-nod. Pero baka successful lang talaga sila sa farming. At saka, mabait naman si Manang Rosa. Bumalik si Manang Rosa na may daladalang pagkain. Rice, adobong manok, gulay, at sinigang. Real food na hindi namin nakain ng matagal. Kumain kayo ng marami. Mukhang pagod na pagod kayo sa travel, sabi niya habang nagsiserve sa amin. Nag-start kaming kumain at honestly, isa ito sa pinakasarap na meals na natikman namin after ng attack. Pero habang kumakain, napapansin ko na nag-o-observe si Manang Rosa sa amin. Hindi obvious. Pero nakikita ko sa peripheral vision ko na tinitignan niya ang reactions namin sa pagkain. Sarap ng luto ninyo, Manang Rosa, compliment ni Makisig. Salamat. Sanay na ako magluto para sa mga traveler. Maraming dumadaan dito na naghahanap ng work sa mga neighboring towns, sagot niya. Ano pong primary na work dito sa barangay ninyo? Tanong ni. Farming mostly. Pero may iba din na nagtitrade ng mga produkto sa ibang lugar. May mga special na produkto kaming dala sa market sa town, sagot ni Manang Rosa. Anong special na produkto? Tanong ko. May slight na pause si Manang Rosa bago sumagot. Mga preserved meat. Family recipe namin. Popular sa mga restaurants sa nearby towns. Pagkatapos namin kumain, ipinakita niya sa amin ang mga kwarto na available. May 2 kwarto na magkakatabi. Bawat isa ay may 2 kama. Simple lang pero clean. Magkano po ang bayad? Tanong ni Makis. Wag na kayong mag-worry doon.
Mga kababayan lang naman kayo, sagot ni Manang Rosa. Pero kung gusto ninyo, pwede kayong magtrabaho dito ng ilang araw. May mga farms dito na naghahanap ng extra hands. Nag-usap kami ng tahimik at nag-agree na magstay muna kami ng ilang araw para ma-recover ang strength namin at ma-plan ang next steps namin. Salamat po, Manang Rosa. Tatanggapin namin ang offer ninyo, sabi ni Makisig. Good. Mamaya hapon, ipapakilala ko kayo sa mga ibang residents dito. Makakasalamuhan ninyo ang buong community, sagot niya. Nagsettle kami sa mga kwarto namin. Si Makisig at ako sa isang kwarto, si Hiraya sa kabila. Pagka-close ng mga pinto, nag-whisper si Makisig sa akin. Bantay, may napapansin ka bang unusual dito? Aside sa sobrang accommodating ni Manang Rosa? Sagot ko, may kakaiba nga, pero hindi ko ma-pinpoint kung ano. Yung pagkain kanina, sabi ni Makisig, masarap, pero may lasa na hindi ko ma-identify. Familiar, pero hindi. Nag-isip ako. May point si Makisig. May underlying taste sa adobo na hindi tipikal. Hindi masama, pero unusual. Baka specialty lang nila dito, sagot ko. Pero may doubt din ako. Mga ilang oras after ng lunch, nag-introduce si Manang Rosa sa amin, sa ibang residents ng barangay. Lahat ay mababait at welcoming. May mga farmers, may mga housewives, may mga elderly na retirees. Normal na rural community. Pero may observations ako na naging puzzling. Una, lahat ng mga tao dito ay may similar na physical features. Medyo mapuputi, medyo matatangkad, at may mga mata na parang laging naka-observe. Pangalawa, walang mga bata na sobrang lilikot. Yung mga nakita namin kanina ay quiet lang, obedient sa mga adult. Pangatlo, yung mga animals dito, dogs, cats, chicken, ay parang takot sa mga tao. Hindi sila lumalalapit, naka-distance lang lagi. Sa gabi, nagpunta kami sa veranda ni Manang Rosa para mag-usap. Kasama namin siya at ang sobrino niya na si Kadlaw, 20-something guy na medyo tahimik. Gaano nakatagal kayong nakatira dito sa barangay na ito? Tanong ni Hiraya. Mga 15 years na, sagot ni Manang Rosa. Dati kaming nakatira sa Quezon Province, pero lumipat kami dito dahil mas peaceful. May mga family pa ba kayong naiwan doon? Tanong ni Makisig. May slight na pause uli si Manang Rosa. Wala na. Mga namatay na lahat dahil sa sakit. Si Kadlaw ay naka-observe lang sa amin habang nag-uusap. Hindi siya sumasali sa conversation, pero nakikita namin na attentive siya sa lahat ng sinasabi namin. Kadlaw, tawag ko sa kanya. Ano bang work mo dito? Naghahunting ako, sagot niya. Mga wild boar, deer, para sa meat supply ng barangay. Ah, hunter ka pala. Mahirap ba mag-hunting dito sa bundok? Tanong ni Makis. Hindi naman. Maraming wild animals dito. Pero dapat alam mo kung saan mo sila hahanapin, sagot ni Kadlaw. May something sa way na sinabi niya yon na naging creepy sa akin, parang may double meaning. Pagkatapos ng usapan, nag-retire na kami sa mga kwarto pero hindi ako nakatulog. May naging feeling ako na may mali sa place na ito pero hindi ko ma-articulate kung ano. Mga midnight, nagising ako sa unusual na tunog. Parang may mga footsteps sa labas ng bahay pero hindi normal na footsteps. Parang may dragging sound, parang may hinahila. Tumayo ako at tiningan ko sa window. Sa moonlight, nakita ko si Kadlaw na may daladalang malaking sako. Parang mabigat ang contents dahil hirap na hirap siyang mag-carry. Naglakad siya papunta sa isang shed na nasa likod ng mga bahay. Curious ako, kaya ginising ko si Makisig. Makisig, bulong ko. Gising, may nakita akong suspicious. Nagising siya agad. Ano? Si Kadlaw, may dala siyang malaking sako na parang mabigat. Pumunta siya sa shed sa likod. Tumayo si Makisig at tumingin din sa window. Nakita namin na nakabalik na si Kadlaw sa bahay pero walang dala na. Baka hunting supplies lang, sabi ni Makisig. O kaya preserved meat na sinabi ni Manang Rosa kanina. Midnight ba nagpo-process ng meat? Tanong ko. May point ako. Hindi normal na mag-process ng meat ng midnight, lalo na kung loud ang process na iyon. Bantay, sabi ni Makisig. Baka nag-o-overthink lang tayo. Stressed pa tayo dahil sa nangyari sa camp namin. Pero hindi ako convinced. May instinct ako na may mali sa lugar na ito. At ang midnight activity ni Kadlaw ay naging additional red flag. Kinabukasan, nag-offer si Manang Rosa na mag-tour kami sa buong barangay. Ipinakita niya sa amin ang mga farms, ang school, ang chapel. Lahat ay normal pero may underlying tension na hindi ko ma-explain. Sa chapel, nakita namin na may mga unusual na decorations, hindi typical na Catholic symbols. May mga carvings sa wood na may indigenous designs, pero hindi familiar sa mga tribal designs na alam. Ano pong meaning ng mga carvings na ito? Tanong ni Hiraya. Tradition lang namin dito. Family heritage, sagot ni Manang Rosa.
pero halata sa boses niya na ayaw niyang mag-elaborate. Pagkatapos ng tour, nagtrabaho kami sa farm ni Manang Rosa. Simple lang, magplant ng palay, mag-weed, mag-harvest ng mga vegetables. Physical work na nag-help sa amin na ma-distract mula sa stress ng nakaraang events. Pero habang nagtratrabaho, napapansin ko na may mga workers din sa ibang farms na hindi kasama namin sa tour kanina. Mga tao na hindi namin na-meet, na parang nag-a-avoid sa amin. Kapag nakikita nila kaming papalapit, nagdi-disappear sila sa mga structures o nagtitransfer sa ibang area. Hiraya, bulong ko sa kanya habang nagtratrabaho kami. Nakita mo ba yung mga workers na hindi natin na-meet? Oo, sagot niya. Weird na hindi sila included sa introduction kanina. Baka may mga residents dito na hindi comfortable sa strangers, sagot ni Makis. Possible naman yun. Pero combined sa ibang observations ko, naging part ito ng pattern na hindi ko ma-ignore. Sa gabi ng second day namin, habang nagdi-dinner kami, biglang nag-appear si Hiraya na may dalang radio. May natatanggap akong transmission, sabi niya. Mga fragments lang, pero parang galing sa military frequency. Ano ang narinig mo? Tanong ni Makisig. May sinasabi silang clearing operations complete at sa target groups neutralized. Hindi clear ang details, pero mukhang related sa operations nila sa bundok. Nag-jump ang heart rate ko. Kung neutralized ang target groups, possible na patay na lahat ng ibang guerrilla cells sa area. Meaning, kami na lang talaga ang natitirang survivors. May narinig ka bang specific na information tungkol sa survivors? Tanong ko. Wala. Pero may mention sila ng continuing search operations for remaining elements. Sagot ni Hiraya. Meaning, hinahanap pa rin nila tayo, sabi ni Makisig. Nag-look kami sa isa't isa. Kung hinahanap pa rin nila kami, hindi safe na magstay sa isang lugar ng matagal. Pero sa kabilang banda, hindi rin kami pwedeng bumalik sa wilderness nang walang proper na supplies. Kailangan namin mag-decide, sabi ni Makisig. Magstay ba tayo dito ng mas matagal para ma-recover completely? O mag-move na tayo ngayon pa lang? Saan naman tayo pupunta? Tanong ko. Hindi natin alam kung saan safe. May mga contacts ako sa Manila, sagot ni Hiraya. Mga friends ko na pwedeng tumulong sa amin na mag-disappear. First time na naging open si Hiraya tungkol sa may connection siya sa labas. Sa 2 taon na magkakasama kami, hindi niya na-mention na may mga contacts siya na pwedeng tumulong sa emergency situations. Bakit hindi mo naging mention yan before? Tanong ni Makisig. Security reasons, sagot ni Hiraya. The less people know about external connections, the better. Logical naman ang explanation niya, pero may something sa delivery niya na naging suspicious sa akin. Parang rehearsed. Nag-decide kami na magstay pa ng 1 o 2 araw para ma-finalize ang plans namin at para ma-prepare ng maayos ang logistics ng travel namin papunta sa Manila. Pero sa 3rd night namin sa barangay, nangyari ang isang event na naging game changer sa lahat. Nagising ako mga 2:00 ng madaling araw dahil sa ingay na galing sa labas. Hindi ito katulad ng midnight activity ni Kadlaw na nakita ko before. Ito ay mas intense. May mga boses, may mga sounds na parang may nagsistruggle. Tumingin ako sa window at nakita ko na may mga tao na may hawak na torches na naglalakad papunta sa shed sa likod. Si Manang Rosa, si Kadlaw, at ilang ibang residents na hindi ko na-recognize. Pero ang nakaka-alarm ay may 2 tao silang hinahila na parang unwilling. Hindi ko makita ng malinaw kung sino, pero halata na hindi cooperative ang mga tao. Ginising ko si Makisig agad. Makisig, may nangyayari sa labas. May mga tao silang hinahila sa shed. Tumayo si Makisig at nag-observe din sa window. Nakita namin na nag-disappear na sa shed ang grupo ni Manang Rosa kasama ang mga taong Ano sa tingin mo ang ginagawa nila doon? Tanong ko. Hindi ko alam, pero hindi maganda ang feeling ko, sagot ni Makisig. Nag-decide kami na mag-investigate, pero carefully. Lumabas kami ng kwarto at nag-sneak papunta sa shed sa likod. May mga lights sa loob at may mga boses na naririnig namin, pero hindi clear ang mga sinasabi nila. Paglapit namin sa shed, narinig namin ang mga sounds na naging terrifying. May mga screams, may mga sounds na parang may violent na nangyayari sa loob. Si Makisig ay nag-try tumingin sa isang butas sa pader ng shed. Pagkatapos ng ilang seconds, umurong siya na may takot sa mukha. Bantay, bulong niya. Kailangan natin umalis dito ngayon na. Bakit? Ano ang nakita mo? Hindi ko ma-explain. Pero hindi tayo safe dito. Hindi sila normal na tao. Hindi ko pa nakikita ang nasa loob ng shed. Pero ang reaksyon ni Makisig ay sapat na para malaman ko na may malaking problema kami. Bumalik kami sa kwarto namin at nag-pack agad ng mga gamit namin. Pero habang nagpi-prepare kami, narinig namin ang footsteps na papalapit sa kwarto namin. Kumatok si Manang Rosa sa pinto. Bantay, Makisig? Gising pa kayo? Tanong niya sa labas. Hindi kami sumagot.
Nagpretend kaming tulog. Alam kong gising kayo, sabi niya uli. May usapan tayo. Narinig namin na nagtry siyang i-open ang pinto, pero nakalock namin ito. Pero sa sounds na naririnig namin, parang may ibang mga tao na kasama niya sa labas. Kailangan namin umalis dito ngayon, bulong ni Makisig sa akin. Tumingin kami sa window. Malaki siya enough para makadaan kami. Pero nasa second floor kami. Risky, pero mas risky pa na magstay. Tumunog uli ang pinto, pero hindi na ito knocking. Sounds na parang may nagtitry i-force open ito. Bantay, bulong ni Makisig habang nagpe-prepare na tumalon sa window. Ano ang nangyari kay Hiraya? Napatigil ako. Hindi ko na-realize na simula nung narinig namin ang ingay sa labas, hindi na namin nakita si Hiraya. Nasa kabiling kwarto siya, pero hindi namin narinig na lumabas siya o nag-response sa kumpol na ito. Napagtanto ko na may dalawang possibility lang. O kasama na niya si Manang Rosa sa labas, o may nangyari na sa kanya sa loob ng kwarto niya. Pero walang time para mag-investigate pa. Ang pinto na namin ay nag-start ng mag-crack dahil sa force na ginagamit nila sa labas. Tumalon na kami ni Makisig sa window. Tumalon kami ni Makisig mula sa second floor ng bahay ni Manang Rosa. Masakit ang landing, pero hindi kami nagtampo. Tumakbo kami agad sa direksyon ng bundok, malayo sa barangay. Sa likod namin, narinig namin ang mga sigaw mula sa bahay. Nasaan sila? Sigaw ni Manang Rosa. Tumakas na! Sigaw ni Kadlaw. Hindi kami tumigil sa pagtakbo hanggat hindi namin nararating ang forest line. Pagkarating namin doon, nag-hide kami sa likod ng mga malaking bato at nag-observe sa barangay. Nakita namin na may mga torches na nagkalat sa buong area, parang naghahanap sa amin. Makisig, sabi ko habang humihingal. Ano talaga ang nakita mo sa shed? Umiling si Makisig. Hindi ko sure kung paano ko i-explain, Banta, pero nakita ko si Manang Rosa at si Kadlaw na nakakain ng human flesh. Napatigil ako sa paghinga. Ano? May dalawang tao sa loob na nakahiga sa mesa, parang mga traveler din na tulad natin. At nakita ko sila, kumakain sa kanila. Hindi ko kayang i-process agad ang sinabi ni Makisig. Cannibalism? Sa normal na rural community na akala namin? Sigurado ka ba sa nakita mo? Tanong ko. Hindi ko gustong maniwala pero oo. At hindi lang si Manang Rosa at Kadlaw. May iba pa siyang kasama na hindi natin nakita during the day. Mga tao na hindi mukhang tao kapag nasa dilim. Naging cold ang feeling. Kung totoo ang nakita ni Makisig, hindi lang kami nasa danger. Nasa territory kami ng mga hindi normal na tao. Si Hiraya, sabi ko, kailangan natin bumalik para kunin siya. Bantay, sagot ni Makisig. Hindi natin alam kung nasaan siya. At kung nasa kanila na siya, baka huli na. Hindi ko matanggap ang idea na iiwan namin si Hiraya. Kahit may mga suspicions ako sa kanya before, kasama pa rin namin siya sa grupo. Hindi pwedeng abandonin namin siya. Hindi, sabi ko. Babalik tayo. May way tayo para makuha natin siya. Paano? Hindi natin alam kung ilan sila, kung saan exactly siya, o kung ano talaga ang nangyayari sa place na iyon. May point si Makisig, pero may conscience ako na hindi ko pwedeng i-ignore. Mag-observe muna tayo, sabi ko. Makita natin kung ano ang patterns nila. Tapos pag nakita natin ang opportunity, kukunin natin si Hiraya. Nagstay kami sa forest edge buong gabi. Nag-o-observe sa barangay. Nakita namin na mga 3:00 ng madaling araw, nag-stop na ang activity. Lahat ng mga torches ay namatay at ang mga tao ay bumalik sa mga bahay. Sa umaga, nag-decide kami na mag-scout ng mas malawak. Kailangan namin malaman ang exact layout ng barangay, kung saan possible na nakadetain si Hiraya, at kung paano kami makakatakas pagkatapos namin siyang makuha. Habang nagsiscout kami, nakita namin na may cave system din sa likod ng barangay. Hindi gaanong obvious, pero may mga natural formations na pwedeng gawing hiding place o alternative escape route. Pantay! Tawag ni Makisig. Halika dito. Lumapit ako sa kanya at nakita ko ang isang entrance ng kuweba na medyo hidden ng mga bushes. But ang nakaka-alarm ay may smell na lumalabas doon. Hindi fresh na cave smell. May amoy na parang decay. Papasukin natin? Tanong ko. Hindi safe mag-isa, pero kailangan natin malaman kung ano ang nasa loob. Sagot ni Makisig. Nag-prepare kami ng improvised na torches mula sa mga dry branches at cloth na galing sa clothes namin. Pumasok kami sa kuweba ng dahan-dahan. Ang loob ng kuweba ay mas malaki kaysa sa expectation namin. May natural chambers at may mga passageways na papunta sa iba't ibang directions. Pero ang pinakanapansin namin ay ang bones na kalat sa sahig. Hindi animal bones, human bone. Jesus Christ! Bulong ni Makisig. Mas pumasok pa kami sa loob at nakita namin na may organized na setup ang kuweba. May mga areas na parang ginagamit para sa butchering. May mga hanging hooks na may dried meat
at may mga containers na puno ng preserved flesh. Bantay, sabi ni Makisig. Hindi ito isolated incident. Matagal na nilang ginagawa ito. Tama siya. Sa dami ng bones sa kuweba at sa organized na setup, halata na systematic operation ito na tumatagal ng years. Pero ang nakaka-alarm pa ay nakita namin sa isang chamber ang mga personal belongings ng mga tao. Bags, clothes, jewelry, document, lahat galing sa mga travelers na naging victims nila. Sa isang sulok, nakita ko ang isang military bag na familiar, green na color, may patch na familiar sa akin. Makisig, tawag ko sa kanya. Tingnan mo ito. Lumapit siya at nag-examine sa bag. Pagkabukas niya, nakita namin ang mga documents na nakastore doon. Military identification, radio equipment, at mga maps ng area. Ugnayan, basang ni Makisig sa name sa ID. Sergeant Ugnayan de la Cruz. Nakilala namin ang pangalan. Si Ugnayan ay isa sa mga members ng group namin na nawala during the attack. Akala namin namatay siya sa firefight, pero nakita namin ngayon na nakarating siya dito at naging victim ng mga cannibals na ito. May isa pa, sabi ni Makisig, habang nag-rummage sa ibang belong. Nakita niya ang isang ID na pamilyar din sa amin, si Sampal Rodriguez, isa pang member ng group namin na missing. Paano sila nakarating dito? Tanong ko. Probably same situation natin, sagot ni Makisig. Nag-escape sila mula sa attack. Nakita nila ang barangay na ito. Akala nila safe, pero hindi nila alam na trap pala. Naging clear sa amin na strategic ang location ng barangay na ito. Hindi accident na nakarating kami dito. Alam nila na mga survivors ng guerrilla operations ay dadaan sa area na ito, kaya naghihintay sila dito para matrap ang mga taong tulad namin. Kailangan natin maghanap kay Hiraya, sabi ko. Baka nandito rin siya sa kuweba na ito. Nag-explore kami sa ibang chambers ng kuweba, pero hindi namin nakita si Hiraya. Pero nakita namin ang isang passageway na parang connected sa ibang structures sa surface. Bantay, sabi ni Makisig. Tignan mo ito. May nakita siyang opening sa taas ng kuweba na may ladder na paakyat, carved wood na ladder, na mukhang ginagamit regularly. San kaya ito patungo? Tanong ko. Isa lang ang way na malaman, sagot ni Makisig. Umakyat kami sa ladder at nakita namin na connected ito sa isang underground room sa ilalim ng chapel na nakita namin yesterday. May trapdoor sa sahig ng chapel na pwedeng gamitin para mag-access sa kuweba system. So, connected ang lahat, sabi ko. Ang kuweba, ang chapel, at probably ang ibang buildings din. Smart setup, sagot ni Makis. Pwede silang mag-transport ng mga victims nang hindi nakikita ng mga possible witnesses. Bumalik kami sa main chamber ng kuweba para mag-plan. Pero habang nag-uusap kami, narinig namin ang footsteps na papalapit mula sa entrance. May paparating, bulong ni Makisig. Nag-hide kami sa likod ng mga rock formations at nag-observe. Nakita namin na si Kadlaw ang pumasok, kasama ang dalawang ibang lalaki na hindi namin nakita before. Siguraduhin ninyo na walang traces na natira, sabi ni Kadlaw. At hanap ninyo kung may ibang belongings pa na hindi pa natin na-recover. Ang mga kasama niya ay nag-start ng systematic search sa kuweba. Halata na routine ito para sa kanila. Pag may bagong victims, ini-inventory nila lahat ng belongings para walang evidence na matira. Pero habang nag-o-observe kami, nakita namin na may dala si Kadlaw na familiar. Ang radio equipment ni Hiraya. Nakuha nila si Hiraya, bulong ko kay Makisig. Hindi necessarily, sagot niya. Baka na-recover lang nila ito mula sa kwarto niya. Pero kung nakuha nila ang radyo ni Hiraya, meaning na-search nila ang kwarto niya after na umalis kami. At kung na-search nila ang kwarto niya, possible na nakuha na rin nila si Hiraya. Nag-antay kami hanggat umalis si Kadlaw at ang mga kasama niya sa kuweba. Pagkatapos noon, lumabas na rin kami at bumalik sa forest hiding place namin. Makisig, sabi ko, need natin ng plan para makuha si Hiraya. Bantay, sagot niya. Hindi natin alam kung buhay pa ba siya. At kung buhay pa siya, hindi natin alam kung saan siya exactly. Pero hindi natin pwedeng iwanan siya, sabi ko. Hindi ko sinasabi na iwanan natin siya. Sinasabi ko lang na kailangan natin ng realistic na plan. Hindi tayo pwedeng mag-suicide mission. Nag-isip kami ng mga options. Pwede kaming mag-stealth operation sa gabi para mag-search sa lahat ng buildings sa barangay. Pwede rin kaming mag-wait ng next opportunity na may mag-transport sa kanila ng victims para makita namin ang patterns nila. Pero habang nagpa-plan kami, biglang nakita namin si Hiraya na naglalakad mag-isa sa forest, papunta sa direction namin. Hiraya, tawag ni Makisig. Tumalon kami mula sa hiding place namin at tumakbo papunta sa kanya. Pero paglapit namin, napansin namin na may kakaiba sa appearance niya. Medyo disheveled, may mga sugat sa arms niya at parang pagod na pagod. Hiraya, okay ka ba? Ano ang nangyari sa'yo? Tanong ko. Naka-escape ako, sagot niya. Nag-try silang kunin ako
pero nakatakbo ako. Saan ka galing? Kanina pa namin hinahanap ka, sabi ni Makisig. Nakahide ako sa forest buong araw. Hindi ako sure kung safe na bumalik, sagot ni Hiraya. May something sa responses niya na hindi consistent sa situation. Kung nag-escape siya at nag-hide sa forest buong araw, bakit ngayon lang siya nag-appear? At bakit mukhang hindi gaanong takot o traumatized? Hiraya, tanong ko, ano exactly ang nangyari kagabi after na umalis kami? Pagkagising ko, wala na kayong dalawa sa kwarto ninyo. Tapos narinig ko ang mga footsteps sa labas. Nag-hide ako sa closet ng kwarto. Nakita ko sa window na hinahanap ako ni Manang Rosa at Kadlaw. Nag-antay ako hanggat umalis sila. Tapos tumakas ako sa window. Plausible naman ang story niya, pero may timing issues. Kung tumakas siya after na umalis si Manang Rosa at Kadlaw sa paghahanap sa kanya, dapat nakarating siya sa amin before pa maging 3:00 ng madaling araw. Pero hindi namin siya nakita. Hiraya, tanong ni Makis, nakita mo ba kung ano ang ginagawa nila sa shed? Hindi. Bakit? Sagot niya. Nakita namin na may mga tao silang kinakain, sabi ni Makisig directly. Ang reaksyon ni Hiraya ay hindi natural. Walang shock, walang disbelief. Parang expected niya na nasasabihin ni Makisig iyon. Cannibal pala sila, sabi niya. Kaya pala ang weird ng place na ito. Hindi normal ang response niya. Kung first time mo maririnig na ang mga naging host mo ay cannibal, dapat may mas strong na emotional reaction ka. Pero si Hiraya ay parang nag-confirm lang ng something na alam na niya. Hiraya, sabi ko, kailangan natin umalis dito ngayon na. Hindi safe sa area na ito. Saan tayo pupunta? Tanong niya. Sa Manila, sagot ni Makisig. Doon na lang tayo mag-disappear. Okay, sagot ni Hiraya. Pero kailangan natin ng supplies before tayo umalis. At kailangan natin ng transportation. Paano natin makakakuha ng supplies? Tanong ko. May alam akong lugar dito na may mga cached supplies. Sagot ni Hiraya. Hindi malayo dito. Military cache na na-discover ko before. First time na nag-mention si Hiraya ng military cache sa area. Sa 2 taon na magkakasama kami, hindi niya na-mention na may knowledge siya sa mga ganong locations. Paano mo nalaman ang military cache na yan? Tanong ni Makisig. Nag-scout ako before ng area na ito during previous operations. Sagot ni Hiraya. May mga abandoned military supplies doon na pwede nating gamitin. Medyo hesitant ako. Pero kailangan namin ng supplies para sa travel papunta sa Manila. At kung may cache nga na available, mas magiging prepared kami sa journey. Saan exactly ang location? Tanong ko. Mga 2 kilometers mula dito, northeastern direction. Sagot ni Hiraya. May small na clearing doon na may buried cache. Nag-decide kami na puntahan ang cache na sinasabi ni Hiraya. Pero habang naglalakad kami papunta doon, naging paranoid ako sa mga observations ko sa kanya. Una, hindi siya mukhang pagod kahit sabi niya na nag-hide siya buong araw sa forest. Pangalawa, alam niya ang exact directions papunta sa cache na hindi niya na-mention before. Pangatlo, comfortable siya mag-navigate sa area na supposedly hindi niya familiar. Pagkarating namin sa location na sinabi ni Hiraya, nakita namin na may clearing nga doon, na may signs ng previous military activity. May mga markings sa mga puno, may mga traces ng equipment na na-abandon. Dito, sabi ni Hiraya, habang nagtuturo sa isang area na may disturbed soil, naghukay kami at nakita namin na may buried na metal container. Pagkabukas namin, nakita namin na may mga military rations, water purification tablets, first aid supplies, at radio equipment. Bingo, sabi ni Makisig. Ito yung kailangan natin para sa travel. Pero habang nag-i-inventory kami ng mga supplies, nakita ko na may separate na container sa loob na hindi military issue. Civilian na container na may laman na jewelry at Hiraya, tanong ko. Ano ito? Tumingin si Hiraya sa container at may pause siya bago sumagot. Hindi ko alam. Siguro personal belongings ng mga dating owners ng cache, sagot niya. Pero ang jewelry sa loob ay familiar sa akin. Nakita ko na ito before, sa kuweba. Sa mga belongings ng mga victims ng cannibals sa barangay, napagtanto ko na hindi ito military cache. Ito ay personal cache ni Hiraya na may laman na loot mula sa mga victims. Hiraya, sabi ko habang hawak ang jewelry. Nakita ko na ito before, sa kuweba. Sa mga belongings ng mga victims, umiba ang expression sa mukha ni Hiraya. Hindi na ito ang innocent at worried na mukha na ipinakita niya kanina. Naging cold at calculating. Bantay, sabi niya. Hindi mo naiintindihan ang situation. Ano ang hindi ko naiintindihan? Tanong ko. Hindi ito ang unang beses na nakarating ako sa barangay na ito, sagot ni Hiraya. At hindi ito ang unang beses na nag-deliver ako ng guests kay Manang Rosa. Ang world ko ay nag-stop. Ang dating kasama namin sa guerrilla, ang dating trusted member ng group namin, ay naging supplier ng victims sa mga cannibals.
Ano? Bulong ni Makisig. May arrangement ako kay Manang Rosa, patuloy ni Hiraya. Binibigay ko sa kanya ang mga stranded guerrillas na nakikita ko at binabayaran niya ako ng gold. Ang pieces ng puzzle ay nagfa-fall into place. Ang unusual na radioactivity ni Hiraya before ng attack. Ang knowledge niya sa exact location ng camp namin. Ang reason kung bakit na-compromise ang lahat ng guerrilla positions ng sabay-sabay. Ikaw, sabi ko, ikaw ang nagbigay ng coordinates ng camp namin sa mga paramilitar. Hindi sa paramilitar, sagot ni Hiraya, sa mga middlemen na nag-coordinate sa kanila. May network kami na nagsashare ng information. Network? Tanong ni Makisig. Hindi lang ako ang involved dito, Makisig. May mga tao sa government, sa military, sa private sector na kumikita sa information na binibigay namin. Ang guerrilla movement ay profitable business para sa mga alam namin kung paano mag-exploit. Hindi ko ma-process ang lahat ng revelations na ito. Ang tao na akala namin ay kasama namin sa fight ay actually one of the people na nag-cause ng destruction ng group namin. Bantay, Makisig, patuloy ni Hiraya. Kaya ko kayo dinala dito ay para makomplete ko ang transaction ko kay Manang Rosa. Dapat 3 kayo na i-deliver ko. Pero dahil nakatakbo kayo kagabi, naging complicated ang situation. Si Ligaya, sabi ko, ano ang nangyari kay Ligaya? Si Ligaya ay iba, sagot ni Hiraya. Hindi ko siya kasama sa deal ko kay Manang Rosa. Ibig mong sabihin buhay pa siya? Tanong ni Makisig. Hindi ko alam, pero hindi siya part ng arrangement ko. Naging confused ako. Kung hindi kasama si Ligaya sa deal ni Hiraya, ano ang nangyari sa kanya during the attack? Hiraya, sabi ni Makisig, bakit mo ginagawa ito? Kasama mo kami sa group ni Komandante Dalisay. Kasama mo kami sa lahat ng operations. Dahil profitable, sagot ni Hiraya, ang guerrilla movement ay dead end. Walang future doon. Pero ang information trading ay may long-term potential. Ang mga naging kamatay namin, sabi ko, pinatay mo sila para sa pera. Hindi ako pumatay, sagot ni Hiraya. Nagbigay lang ako ng information. Ang decisions ay gawa ng ibang tao, semantics. Pero ang result ay pareho dahil sa ginawa niya, namatay si Komandante Dalisay at ang ibang members ng group namin. So ano ngayon ang plano mo? Tanong ni Makisig. I-deliver mo pa rin kami kay Manang Rosa? Actually, sagot ni Hiraya habang naglalabas ng pistol. Binago ko na ang plano ko. Nakatutok sa amin ang baril ni Hiraya. Hindi namin na-anticipate na may weapon siyang dala. Hiraya, sabi ko, ano ginagawa mo? Na-realize ko na mas profitable kung patayin ko na lang kayo dito at kunin ko lahat ng payment na naka-earmark para sa inyo. Sagot niya. Mas simple, mas safe para sa akin. Hindi mo kailangan gumawa nito, sabi ni Makisig. Pwede tayong mag-separate ng peaceful. Hindi kami magre-report sa iyo. Hindi ganon kasimple ang situation, sagot ni Hiraya. May kilala na kayong information na pwedeng maging problema sa network namin, kaya mas safe na wala na kayong alam. Nagtinginan kami ni Makisig. We're in a life or death situation with someone na trusted namin for 2 years, na ngayon ay willing na patayin kami para sa money. Hiraya, sabi ko, last question before mo gawin ang balak mo. Ano talaga ang nangyari kay Ligaya? May pause si Hiraya bago sumagot. Si Ligaya, sabi niya, ay mas complicated kaysa sa inyong alam. Ano ibig mong sabihin? Si Ligaya ay hindi ordinaryong guerrilla. May secret siya na hindi ninyo alam at ang secret na yon ay connected sa barangay na ito. Bago pa kami makasagot, narinig namin ang rustling ng mga dahon sa paligid namin. May mga footsteps na papalapit mula sa iba't ibang directions. Sabi ni Hiraya, nandito na sila. Nakita namin na lumabas sa mga bushes si Manang Rosa, si Kadlaw, at ang 2 lalaki na nakita namin kanina sa kuweba. Hawak nila ang mga bolo at ropes. Good job, Hiraya, sabi ni Manang Rosa. Na-deliver mo na rin sa amin ang 2 ito. Pero may update ako sa plan, sagot ni Hiraya. Gusto ko na lang patayin sila dito para mas simple. Hindi, sagot ni Manang Rosa. Kailangan namin silang dalhin sa barangay. May special preparations kami para sa kanila. Special preparations? Tanong ni Hiraya. May gustong makausap si Ligaya sa kanila, sagot ni Manang Rosa. Napatigil kami lahat. Si Ligaya ay nasa barangay pa rin? Si Ligaya ay nandoon pa? Tanong ni Makisig. Ngumiti si Manang Rosa, pero hindi friendly ng ngiti. May something sinister doon. Oo, sagot niya. Si Ligaya ay nasa barangay pa rin at excited siyang makita kayong 2. Dinala kami ni Manang Rosa at ng grupo niya pabalik sa barangay na may mga tali sa kamay. Si Hiraya ay naglalakad sa tabi nila, hindi na nagpapanggap na kasama namin. Ang transformation niya mula sa trusted na kasama papunta sa traitor ay naging surreal para sa akin. Hiraya, sabi ko habang naglalakad kami, gaano katagal mo na ginagawa ito? Simula pa lang, sagot niya.
Noong una akong sumama sa grupo ni Komandante Dalisay, assignment ko na ito. Hindi ako accidentally napadpad sa guerrilla movement. Recruited ako specifically para mag-infiltrate. Sino ang nag-recruit sa iyo? Tanong ni Makisig. Network na mas malaki kaysa sa inyong alam. Sagot ni Hiraya. May mga tao sa lahat ng levels ng society na involved sa information trading. Government officials, military officers, businessmen, at mga local leaders. Kasama ba si Manang Rosa sa network na yan? Tanong ko. Si Manang Rosa ay special client. Sagot ni Hiraya. May specific na requirements siya na hindi ma-fulfill ng regular channels. Anong specific requirements? Tanong ni Makisig. Ngumiti si Manang Rosa. Young, healthy, male guerrillas na walang families na maghahanap sa kanila. Perfect na food source para sa aming community. Ang casual na way na sinabi niya iyon ay naging chilling. Para sa kanya, kami ay hindi tao, kami ay merchandise. Pagkarating namin sa barangay, dinala kami sa chapel na nakita namin yesterday. Pero ngayon, nakita namin na may hidden entrance sa likod ng altar na connected sa underground chamber na nakita namin sa kuweba. Ibaba ninyo sila, order ni Manang Rosa. Binaba kami sa underground chamber through sa stone steps. Ang loob ay mas sophisticated kaysa sa nakita namin sa kuweba. May carved stone walls, may torches na nakamount sa mga corners, at may elaborate na altar sa gitna. Pero ang nakaka-shock ay nakita namin si Ligaya na nakatayo sa tabi ng altar. Buhay siya, pero may something different sa kanya. Ang dating soft na features niya ay naging mas sharp. Ang dating brown na mata niya ay naging mas dark. At ang way na nakastand siya ay mas confident, mas predatory. Bantay, Makisig, bati niya sa amin. Pero ang boses niya ay may coldness na hindi familiar. Ligaya, sabi ni Makisig, okay ka ba? Ano ang nangyari sa'yo? Lumapit si Ligaya sa amin. Maraming nangyari simula nung na-attack ang camp na. Maraming revelations. Anong revelations? Tanong ko. Tungkol sa kung sino talaga ako, sagot niya. At tungkol sa barangay na ito. Si Manang Rosa ay lumapit sa altar at naglight ng mga candle. Ligaya, sabihin mo na sa kanila ang totoo. Ang totoo, sabi ni Ligaya, ay hindi ako ordinaryong tao na sumama sa guerrilla movement. Ano ibig mong sabihin? Tanong ni Makisig. Ako ay aswang, sagot ni Ligaya directly. Napatigil ako sa paghinga. Aswang? Ang mga mythical creatures na kwento lang sa mga probinsya? Hindi mo kami mapapatawa, Ligaya, sabi ni Makisig. Ano talaga ang nangyayari dito? Hindi ako nagbibiro, sagot ni Ligaya. Ako ay aswang na lumaki sa pangangalaga ng mga missionary. Binaptize ako, nag-aral ako sa Catholic school, at nag-try akong mamuhay na normal na tao. Pero hindi mo matatakasan ang nature mo. Tumingin ako kay Manang Rosa. Kayo rin ba? Lahat kami dito, sagot ni Manang Rosa. Ang buong barangay ay community ng mga aswang na nagpe-pretend na normal na tao. Hindi ko alam kung paano ko i-process ang information na ito. Aswang sa modern world na ito. Bantay, sabi ni Ligaya. Alam kong mahirap tanggapin, pero kailangan mo intindihin na ang mundo ay mas complicated kaysa sa inyong alam. Kung aswang ka, tanong ni Makisig, bakit mo kami hindi kinain during the 2 years na magkakasama tayo? Dahil naging attached ako sa inyo, sagot ni Ligaya. Lalo na sa iyo, Makisig. Una kong beses na nakaramdam ng genuine na emotions para sa human. So ang lahat ng pagkakasama namin ay lie? Tanong ni Makisig. Hindi, sagot ni Ligaya. Ang feelings ko para sa inyo ay totoo, pero ang nature ko ay hindi ko mabababago. Si Manang Rosa ay nag-interrupt. Ligaya, explain mo sa kanila ang arrangement natin. Anong arrangement? Tanong ko. Simula nung na-discover ko na aswang si Ligaya, sabi ni Manang Rosa, nag-offer ako sa kanya ng deal. Mag-supply siya sa amin ng guerrillas na kilala niya at bibigyan namin siya ng protected na lugar sa community namin. Pero hindi ako nag-agree sa deal na yon, sagot ni Ligaya. Ayoko betrayin ang mga kasama ko, pero nandito ka ngayon, sabi ni. Nandito ako, sagot ni Ligaya, dahil wala akong choice after nang nangyari sa camp namin. Ano talaga ang nangyari sa camp namin nung gabi ng attack? Tanong ko. Si Ligaya ay naupo sa isang stone chair na nasa tabi ng altar. Nung na-attack ang camp namin, kasama ko si Komandante Dalisay sa rear guard action. Nakita ko siyang na-shot at alam ko na hindi niya masusurvive. Pero bago siya namatay, sinabi niya sa akin na mag-escape at hanapin kayo. Tapos, tanong ni Makisig, nag-try akong mag-escape through sa eastern tunnel pero na-corner ako ng mga paramilitar. Sa desperation, nag-transform ako. Nag-transform? Tanong ko. Naging full aswang ako para makatakas. Sagot ni Ligaya. Pinatay ko ang mga nakaharang sa akin at nag-escape ako sa forest. Ang image na napaint niya sa aming isip ay terrifying.
Si Ligaya nakilala namin as gentle medic, naging monster para makasurvive. Pero pagkatapos nun, patuloy ni Ligaya, na-realize ko na hindi na ako pwedeng bumalik sa normal na buhay. Nakita ko na kung ano talaga ako at hindi ko na makontrol ang instincts ko. Kaya ka napadpad dit, sabi ni Manang Rosa. Oo, sagot ni Ligaya. Nag-wander ako sa forest ng ilang araw at eventually nakarating ako dito. Nakita ni Manang Rosa kung ano ako at in-offer niya sa akin ang membership sa community nila. At nag-accept ka? Tanong ni Makisig. Hindi agad, sagot ni Ligaya. Nag-try pa rin akong mag-resist sa nature ko. Pero gutom na ako at ang hunger ng aswang ay hindi mo pwedeng i-ignore. So, kumain ka na? Tanong ko. May pause si Ligaya bago sumagot. Oo, kumain na ako ng human flesh. Ang admission na yon ay naging final confirmation na ang Ligaya na kilala namin ay wala na. Ang physical form niya ay nandito pa, pero ang essence niya as human ay nawala na. Bantay, Makisig, sabi ni Ligaya. Alam kong disappointed kayo sa akin, pero kailangan ninyo intindihin na hindi ko choice ito. May choice ka, sagot ni Makisig. Pwede mo sanang piliing mamatay kaysa kumain ng kapwa mo tao. Easy na sabihin yon kung hindi mo na-experience ang hunger ng aswang, sagot ni Ligaya. Ito ay biological imperative na hindi mo pwedeng i-override ng morality. Si Hiraya ay lumapit sa Okay, tapos na ang reunion ninyo. Ano na ang next step, Manang Rosa? Ang next step, sagot ni Manang Rosa, ay preparation para sa feast. Feast, tanong ko. Kayo ang main course, sagot ni Manang Rosa. Pero hindi agad. May ritual kami na kailangan i-perform before tayo kumain. Anong ritual? Tanong ni Makisig. Purification ritual, sagot si Ligaya. Para ma-cleanse ang spirit ninyo before ma-consume. Ligaya, sabi ko, hindi mo kailangan gawin ito. Pwede mo kaming pakawalakan. Hindi, sagot ni Ligaya. Dahil kung hindi kayo kakainin ng community na ito, kakainin ko kayo. Ang matter of fact na way na sinabi niya iyon ay mas nakakatakot kaysa sa threats ni Manang Rosa. Pero, patuloy ni Ligaya, dahil may special attachment ako sa inyo, bibigyan ko kayo ng choice. Anong choice? Tanong ni Makis. Pwede kayong maging part ng community na ito. Pwede kayong maging aswang din. Nagtinginan kami ni Makisig. Maging aswang, maging monster na tulad nila. Paano namin magiging aswang? Tanong ko. May ritual din para doon, sagot ni Manang Rosa. Pero mas complicated at hindi guaranteed na masusurvive ninyo. At kung hindi namin masusurvive, tanong ni mamatay kayo at kakainin pa rin namin, sagot ni hindi masyadong aping ang options na binigay nila. Magkano ang time ninyo para decide? Tanong, until tomorrow night, sagot ni Manang Rosa. Sa full moon, mas powerful ang rituals. Dinala kami sa isang holding cell na nasa deeper part ng underground chamber. Stone walls, metal bars, at walang windows. Secure na hindi kami makakaalis. Makisig, sabi ko nung mag-isa na kami. Ano sa tingin mo? Totoo ba lahat ng sinabi nila? Hindi ko alam, sagot ni Makisig. Pero nakita mo kung paano nag-iba si Ligaya. May something supernatural na nangyayari dito. Pero aswang, sa modern world. Bantay, sabi ni Makisig. Nakita mo ang kuweba. Nakita mo ang bones. Kung hindi aswang, ano sila? Ordinary cannibals lang ba na may mythology complex? May point siya. Ang level ng organization nila, ang underground chambers, ang rituals, lahat ay consistent sa aswang mythology. So ano ang plan natin? Tanong ko. Escape, sagot ni Makisig. Hindi ako magiging aswang at hindi rin ako magiging dinner nila. Paano tayo mag-e-escape? Nakalock ang cell natin, nasa underground kami, at may guard siguro sa taas. May nakita akong weakness kanina, sabi ni Makisig. Yung metal bars, may rust na sa ilang joints. Baka pwede nating mabend kung sabay tayong mag-effort. Sinubukan namin ang bars at tama si Makisig. May mga joints na loose na pwedeng mamanipulate. Pero kahit makalabas tayo sa cell, sabi ko, paano tayo aakyat sa taas nang hindi nila napapansin? May nakita akong alternative route kanina, sagot ni Makisig. Yung passageway na connected sa kuweba system. Pwede tayong dumaan doon para ma-avoid ang main exit. Pero habang nagpiplan kami, nakarinig kami ng footsteps na papalapit sa cell namin. Nakita namin si Ligaya na mag-isa. Ligaya, sabi ni Makisig, bakit ka nandito? Gusto kong mag-usap sa inyo ng private, sagot niya. Walang ibang nakakarinig dito. Ano gusto mong pag-usapan? Tanong ko. Ang truth, sagot ni Ligaya. Ang buong truth na hindi ko na-share kanina. May hindi ka pa bang sinasabi? Tanong ni Makisig. May conflict sa loob ko, sagot ni Ligaya. Ang nature ko as aswang ay nagdidemand na kainin kayo. Pero ang feelings ko para sa inyo ay nagre-resist sa nature na yon. So ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Ibig kong sabihin, sagot ni Ligaya,
ay gusto kong tulungan kayong makatakas. Nagtinginan kami ni Makisig. Si Ligaya ay nag-o-offer na tulungan kami. Pero bakit? Tanong ni Makisig. Kanina sinabi mo, nakakainin mo kami kung hindi kayo ng community na. Dahil na-realize ko na ang pagmamahal ko sa inyo ay mas strong kaysa sa biological impulses ko, sagot ni Ligaya. At ayoko na may idagdag pang guilt sa conscience ko. Guilt? Tanong ko. Sa mga ginawa ko after ng transformation ko, sagot ni Ligaya. Sa mga taong kinain ko para makasurvive. May tears sa mata ni Ligaya habang nagsasalita. Nakikita namin na may laban pa rin sa loob niya, between sa humanity at sa monster nature niya. Ligaya, sabi ni Makis, kung tutulungan mo kaming makatakas, ano ang mangyayari sa iyo? Hindi ko alam, sagot ni Ligaya. Baka patayin ako ng community na ito dahil sa betrayal, o kaya ay mag-exile ako at maging lone aswang sa forest. Hindi ka ba pwedeng sumama sa amin? Tanong ko. Hindi, sagot ni Ligaya. Hindi ako pwedeng maging part ng normal na world. Ang nature ko ay dangerous sa mga innocents. Naintindihan namin ang situation ni Ligaya. Trapped siya between two worlds. Hindi na siya fully human, pero ayaw niyang maging fully monster din. Okay, sabi ni Makisig. Paano mo kami matutulungan? May plan ako, sagot ni Ligaya. Pero risky para sa lahat natin. Ano ang plan? Tanong ko. Tomorrow night, during ng ritual, magpe-pretend kayo na nag-agree na maging aswang. Sabay nang mag-start ang transformation ritual, mag-cause ako ng distraction. Yun ang opportunity ninyo para mag-escape. Anong distraction? Tanong ni Makisig. Papatayin ko si Hiraya, sagot ni Ligaya. Napatigil kami. Hindi namin in-expect na ang plan ni Ligaya ay involved ng murder. Ligaya, sabi ko, hindi kailangan patayin si Hiraya. Pwedeng iba ang distraction. Hindi, sagot ni Ligaya. Si Hiraya ang reason kung bakit kayo nandito. Si Hiraya ang reason kung bakit namatay si Komandante Dalisay at ang ibang kasama natin. Deserve niya mamatay. May point si Ligaya. Pero ang idea ng premeditated murder ay naging uncomfortable para sa amin. At, patuloy ni Ligaya, ang pagpatay kay Hiraya ay mag-cause ng chaos sa community na ito. Magkakaroon ng confusion at yun ang window ninyo para makatakas. Pero paano mo siya papatayin? Tanong ni Makis. May weakness ang mga aswang, sagot ni Ligaya. Hindi kami invulnerable. May mga specific na materials na pwedeng pumatay sa amin. Ano? Tanong ko. Salt na blessed ng pare, sagot ni Ligaya. Kapag na-expose kami sa ganon, nagiging vulnerable kami sa physical attacks. May blessed salt ka? Tanong ni Makisig. May nakuha ako before from ng chapel sa nearby town, sagot ni Ligaya. Nakahide ko sa belongings ko. At si Hiraya? Aswang din ba siya? Tanong ko. Hindi, sagot ni Ligaya. Siya ay normal na tao, kaya mas madaling patayin. Ang matter-of-fact na discussion namin about murder ay naging surreal. Pero sa situation namin, wala kaming choice kung hindi mag-participate sa violence para makasurvive. Ligaya, sabi ni Makisig, sure ka ba na gusto mo gawin ito? Once na pumatay ka kay Hiraya, walang turning back. Wala nang turning back simula nung una akong kumain ng human flesh, sagot ni Ligaya. Ang goal ko na lang ngayon ay ma-redeem ang sarili ko by protecting kayo. Okay, sabi ko. Agree kami sa plan mo. Pero after namin maka-escape, ano ang mangyayari sa iyo? Hindi na importante yon, sagot ni Ligaya. Ang importante ay makaalis kayo dito ng buhay. Umalis si Ligaya sa cell namin after ng discussion. Naiwan kaming dalawa ni Makisig na mag-process sa lahat ng nangyari. Makisig, sabi ko, sa tingin mo ba trustworthy pa si Ligaya? Hindi ko alam, sagot ni Makisig. Pero wala tayong ibang choice. Siya lang ang nag-o-offer na tumulong sa amin. Pero aswang siya, sabi ko. Baka trap lang ito para malure tayo sa false security. Possible, sagot ni Makisig. Pero nakita mo ba ang emotions niya kanina? Hindi mo pwedeng mag-fake ng ganon. Tama si Makis. Ang tears ni Ligaya, ang guilt sa boses niya, hindi yun pwedeng acting lang. So ano? Tanong ko. Tiwala tayo kay Ligaya? Wala tayong choice. Sagot ni Makisig. Trust her o mamatay tayo dito. Nag-decide kami na mag-trust kay Ligaya. Pero habang nagpe-prepare kami para sa plan, may naging feeling ako na may something pa na hindi namin alam tungkol sa situation na ito. Gabi na. At may maririnig kaming preparation sa taas para sa tomorrow night ritual. May mga footsteps, may mga boses na nag-uusap, at may mga sounds na parang nagsiset up ng equipment. Bantay, sabi ni Makis. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa atin kung hindi successful ang escape plan ni Ligaya? Magiging aswang tayo o mamatay tayo? Sagot ko, walang third option. At kung successful naman, sabi ni Makisig, magiging fugitives tayo forever. Hindi na tayo pwedeng magnormal na buhay. Mas preferred ko pa rin yon kaysa sa maging monster, sagot ko. Pero habang naghihintay kami sa kinabukasan, may realization ako na kahit ano pa ang mangyari,
ang buhay namin after nitong experience ay hindi na magiging pareho. May mga bagay na nakita namin, may mga tao na nakilala namin na mag-change sa perspective namin sa mundo forever. At ang pinakamalaking change ay ang realization na ang mga monsters na akala namin ay fictional lang ay real pala. At minsan, ang mga monsters ay dating mga tao na minahal natin. Kinabukasan ng gabi, dinala kami sa underground chamber para sa ritual. Ang buong community ng barangay ay nandoon. Mga tao na akala namin ay normal na farmers. Pero ngayon nakikita namin ang totoo nilang nature. Sa candlelight, ang mga mukha nila ay naging mas sinister, mas predatory. Si Manang Rosa ay nakastand sa altar, wearing traditional robes na puno ng strange symbols. Si Hiraya ay nasa tabi niya, hawak ang isang ceremonial knife. At si Ligaya ay nasa crowd. Pero nakita namin na may small pouch siya sa kamay, yung blessed salt na sinabi niya. Bantay Santos at Makisig Reyes, announce ni Manang Rosa, kayo ay invited na maging part ng aming community. Kayo ay mag-undergo ng transformation ritual para maging isa sa amin. Ano exactly ang process? Tanong ni Makisig, playing along sa plan. Una, sagot ni Manang Rosa, kailangan ninyong uminom ng ceremonial blood na mag-trigger sa metamorphosis ninyo. Pangalawa, kailangan ninyong mag-fast ng 3 araw habang nag-undergo ng physical changes. Pangatlo, kailangan ninyong kumain ng human flesh para makomplete ang transformation. Ang description niya ay naging graphic at disturbing, pero kailangan namin mag-pretend na interested kami. At kung successful ang transformation, tanong ko, magiging immortal kayo, mas malakas, mas intelligent, at may abilities na walang ordinary humans, sagot ni Manang Rosa. Pero ang trade-off ay hindi na kayo pwedeng bumalik sa normal na human society. Understood, sagot ni Makisig. Ready na kami. Ngumiti si Manang Rosa. Excellent, simulan natin. Pero bago pa niya ma-start ang ritual, nagtanong si Hiraya. Manang Rosa, sabi ni Hiraya, pwede ba akong mag-request ng special favor? Ano? Tanong ni Manang Rosa. Gusto kong ako ang mag-administer ng ceremonial blood sa kanila, sagot ni Hiraya, para makomplete ko ang transaction ko sa kanila. Si Manang Rosa ay nag-think sandali. Okay, pero after nun, official member ka na rin ng community namin. Salamat, sagot ni Hiraya. Lumapit si Hiraya sa amin na may ceremonial cup na puno ng dark liquid. Bantay, Makisig, salamat sa lahat. Ito na ang end ng journey natin together. Pero habang nag-approach siya sa amin, nakita namin si Ligaya na nag-move sa likod niya. May small object siya sa kamay na parang ready na gamitin. Hiraya, sabi ko, playing for time. Last question, gaano katagal mo na kami piniplan na i-betray? Simula pa lang, sagot ni Hiraya. Hindi ka talaga naging genuine na kasama sa guerrilla movement. At si Komandante Dalisay? Alam niya ba? Hindi, sagot ni Hiraya. Si Komandante Dalisay ay namatay, thinking na trustworthy ako. Ang admission na yon ay naging final straw para kay Ligaya. Nakita namin na nag-lunge siya kay Hiraya mula sa likod at nag-sprinkle ng blessed salt sa mukha ni Hiraya. Ang reaction ay immediate. Si Hiraya ay nag-scream at nag-drop sa sahig, covering ang mukha niya. Pero hindi siya aswang, kaya ang effect ng salt ay temporary lang. Hiraya! Sigaw ni Manang Rosa. Ang buong chamber ay naging chaotic. Ang mga aswang ay nag-start na mag-transform sa kanilang true forms. Mas matangkad, mas dark ang skin, mas sharp ang teeth, at mas animal-like ang movements. Now! Sigaw ni Ligaya sa amin. Tumakbo kami ni Makisig sa direction ng passageway na connected sa kuweba system. Pero ang mga transformed aswang ay mas mabilis kaysa sa amin. Si Ligaya ay nag-transform din para ma-fight sila. Nakita namin na lumalaban siya against sa mga kapwa niya aswang para ma-protect kami. Ang sounds ng battle ay naging terrifying. Mga growls, mga screams, at mga tunog ng physical combat. Ligaya! Sigaw ni Makisig. Umalis na kayo! Sigaw ni Ligaya habang nagfa-fight. Hindi ko kayo mapoprotektahan ng matagal. Patuloy kaming tumakbo sa passageway, pero narinig namin na may mga aswang na sumusunod sa amin. Ang kuweba system ay naging maze na kailangan namin navigate ng mabilis. Makisig, sabi ko habang tumatakbo. Alam mo ba kung saan exactly ang exit? Hindi, sagot ni Makisig. Pero basta tayo mag-follow sa airflow, dapat ma-reach natin ang exit. Sumunod kami sa feeling ng airflow sa kuweba, pero ang mga tunog ng pursuit ay lumalaki pa. May mga footsteps na heavy, may mga breathing sounds na hindi human. Sa isang chamber, nakita namin si Kadlaw na nag-block sa amin. Na-transform na rin siya at mas intimidating pa siya
kaysa sa nakita namin before. Hindi kayo makakaalis dito, sabi niya sa deep, distorted na voice. Makisig, bulong ko. May blessed salt pa ba tayo? Wala, sagot ni Makisig. Lahat kay Ligaya. Wala kaming choice kundi mag-fight. Kumuha kami ng mga bato sa sahig at nag-try na ma-distract si Kadlaw enough para makadaan kami. Pero si Kadlaw ay mas malakas at mas mabilis. Nahuli niya si Makisig sa braso at nag-throw sa kanya sa pader. Makisig! Sigaw ko. Nag-try akong tulungan si Makisig. Pero nakita ko na may sugat siya sa ulo at hindi agad makakamove. Bantay! Bulong ni Makisig. Umalis ka na. Save yourself. Hindi kita iiwan. Sagot ko. Pero biglang nag-appear si Ligaya sa chamber. Nakita namin na may mga wounds din siya. Pero alive pa. Nag-attack siya kay Kadlaw at nag-wrestle sila sa sahig. Tumakbo! Sigaw ni Ligaya sa amin. Tinulungan ko si Makisig na tumayo at patuloy kaming tumakbo sa passageway. Sa likod namin, narinig namin ang continuing battle between kay Ligaya at Kadlaw. Eventually, nakita namin ang natural light na nanggagaling sa exit ng kuweba. Lumabas kami sa forest at patuloy pa ring tumakbo hanggang sa naabot namin ang isang clearing na malayo sa barangay. Makisig, sabi ko, okay ka ba? May mild concussion siguro, sagot ni Makisig. Pero okay ako. At ikaw? Okay din, sagot. Pero si Ligaya, naghintay kami ng ilang minuto, hoping na susunod si Ligaya sa amin. Pero hindi siya nag-appear. Bantay, sabi ni Makisig. Kailangan na natin umalis. Hindi safe na magstay dito. Alam kong tama si Makisig, pero hindi ko matanggap. Naiiwan namin si Ligaya. Bantay, patuloy ni Makisig. Si Ligaya ay aswang na. Kahit makasurvive siya sa fight na yon, hindi mo alam kung magiging safe ba siya kasama. Pero tinulungan niya tayo, sagot ko. Oo, tinulungan niya tayo. At dahil doon, nakasurvive tayo. Pero ang best way na ma-honor natin ang sacrifice niya ay mag-survive tayo at mag-move on. Hindi ko gusto pero wala akong choice. Umalis kami sa area at nag-start ng journey namin paalis sa bundok. Mga 3 araw kaming naglakad para maabot ang pinakamalapit na bayan. Pagkarating namin doon, naghanap kami ng transportation papunta sa Manila. Ginawa namin lahat ng possible para mag-disappear, nag-change ng identity, nag-move sa different area at nag-start ng completely new life. Si Makisig ay nag-work sa construction company. Ako ay nag-work sa shipping company. Simple na mga work na hindi mag-a-attract ng attention. Nag-rent kami ng small apartment sa Quezon City at nag-try mag-live ng normal na buhay. Pero hindi normal ang buhay namin. May mga gabi na nagigising kami dahil sa nightmares tungkol sa barangay. May mga times na nagpaparanoid kami na may sumusubaybay sa amin. May mga instances na nakikita namin si Ligaya sa mga panaginip namin. Ang pinakamahirap ay ang guilt. Guilt na hindi namin naligtas si Ligaya. Guilt na namatay si Komandante Dalisay dahil sa betrayal ni Hiraya. Guilt na nakatakas kami habang ang ibang kasama namin ay naging victim. Sa loob ng mga taon, nag-try kaming mag-move on. Si Makisig ay nag-asawa at nagkaanak. Ako ay nag-stay single pero nag-focus sa work at sa volunteer activities. Nag-try kaming mag-build ng normal na buhay na walang connection sa nakaraan na. Pero hindi mo pwedeng completely ma-erase ang ganong experience. May permanent na impact ito sa psychological at emotional well-being mo. May mga triggers na magre-remind sa'yo sa nangyari. May mga moments na magku-question ka kung real ba ang lahat or nightmare lang. Sa 1995, 8 years after ng incident, nag-decide akong bumalik sa bundok. Hindi sa exact same area, pero sa nearby region. Gusto kong malaman kung may survivors pa ba, kung may signs pa ba ng mga aswang, o kung naging urban legend na lang ang lahat. Nag-hire ako ng local guide at nag-explore sa area. Nakita ko na maraming changes na nangyari. May mga new settlement, may mga infrastructure project, at may mga tourism development. Ang dating wild na bundok ay naging mas civilized. Pero sa isang remote area, nakita ko ang remains ng isang barangay na na-abandon. Walang mga tao, pero may mga structures pa na standing. Hindi ko sure kung ito exactly yung barangay na pinanggalingan namin, pero may similarities. Nag-explore ako sa area at nakita ko ang entrance ng isang kuweba na familiar. Pumasok ako sa loob at nakita ko na empty na ang chambers. Walang bones, walang evidence ng cannibalism, walang signs ng aswang activity. Pero sa deepest chamber, nakita ko ang isang carving sa stone wall. Simple na message, Salamat, L. Ang carving na yon ay naging confirmation sa akin na si Ligaya ay nakasurvive sa incident na yon. At ang salamat ay para sa fact na nag-escape kami at nakapagtayo ng new life. Bumalik ako sa Manila after ng exploration na yon at hindi na ako nag-try maghanap pa ng more information tungkol sa nangyari.
Ang closure na nakuha ko mula sa carving ni Ligaya ay sapat na para sa akin. Sa 2010, nag-retire ako mula sa work at nag-decide na mag-share ng story ko. Hindi sa media, pero sa mga researchers na nagsisi-study ng folklore at supernatural experiences sa Pilipinas. Nakilala ko si Dr. Carmen Villanueva, isang anthropologist na nagsi-specialize sa aswang mythology. Kwento ko sa kanya ang buong experience namin at interested siya na i-document ito as part ng research niya. Bantay, sabi niya after kong i-share ang story, alam mo ba na may ibang recorded cases din ng similar experiences sa region na yon? Ano? Tanong ko. May mga reports from other survivors ng guerrilla movements during the 80s na nakakita rin ng unusual communities sa bundok, sagot niya. Hindi lahat ay nag-claim na aswang, pero may consistent patterns sa testimonies. Ano ang pattern? Tanong ko. Isolated communities na overly welcoming sa strangers, disappearances ng mga travelers, at unusual eating habits, sagot niya. So hindi kami lang ang naka-experience ng ganito? Tanong ko. Hindi, sagot niya. Pero kayo ang naging survivors na willing mag-share ng detailed account. Ang revelation na yon ay naging confirmation sa akin na ang experience namin ay hindi isolated incident. May systematic na presence ng mga supernatural communities sa mga bundok ng Pilipinas na nagpa-prey sa mga vulnerable traveler. Dr. Villanueva, tanong ko, base sa research mo, totoo ba talaga ang mga aswang based sa evidence na nakuha ko? Sagot niya. May mga phenomena sa Pilipinas na hindi ma-explain ng modern science. Kung tawagan mo man silang aswang o cannibalistic community o rare genetic conditions, ang fact ay may mga tao dito na may unusual dietary requirements at ability. At si Ligaya, may possibility ba na alive pa siya? Tanong ko. Hindi ko alam, sagot. Pero based sa stories na nakuha ko, ang mga aswang ay may longer lifespans compared sa normal humans. So possible na alive pa siya. Ang conversation na yon ay naging start ng friendship ko kay Dr. Villanueva. Regular kaming nagme-meet para mag-discuss ng findings niya. At minsan ay sumasama ako sa research trips niya sa ibang areas. Sa 2015, nagsuggest si Dr. Villanueva na gumawa ng documentary tungkol sa story ko. Hindi commercial documentary, pero academic documentation na pwedeng gawing reference ng future researchers. Bantay, sabi niya, ang story mo ay important part ng Philippine folklore at ang fact na survivor ka ay nagbibigay ng unique perspective na hindi available sa mga traditional sources. Nag-agree ako sa proposal niya, pero may condition ako. Hindi ko i-reveal ang exact locations at hindi ko rin i-identify ang mga specific names ng ibang involved na buhay pa. Ang documentary na yon ay naging part ng archive ni Dr. Villanueva sa University of the Philippines. Hindi ito naging public, pero available ito sa mga legitimate researchers na nagsin-study ng Philippine mythology. Sa 2020, namatay si Makisig dahil sa heart attack. Sa funeral niya, nag-share ako sa asawa at mga anak niya ng simplified version ng story namin. Hindi ko sinabi ang supernatural details, pero nag-explain ako kung bakit importante kay Makisig ang friendship namin. Uncle Bantay, tanong sa akin ng anak ni Makisig, totoo bang naging guerrilla kayo ni Papa? Oo, sagot ko. Pero hindi dahil sa politics, dahil sa circumstances na naging wala kaming ibang choice. At si Tita Ligaya na minsan niya na-mention, ano nangyari sa kanya? Tanong ng anak. Si Ligaya, sagot, ay naging hero sa huli, pero hindi na namin siya nakita after ng war. Hindi ako nag-elaborate pa beyond doon. Ang mga anak ni Makisig ay may right na malaman ang simplified version ng history ng tatay nila, pero hindi nila kailangan malaman ang full horror ng experience namin. Ngayon, 2025, 38 years after ng incident, nandito ako sa harap ninyo ng Dr. Villanueva at ng team niya para i-share ang complete account ng nangyari sa amin. Maraming tanong pa na hindi ko masasagot. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa mga ibang members ng aswang community. Hindi ko alam kung alive pa ba si Ligaya. Hindi ko alam kung may ibang similar communities pa ba sa mga bundok ng Pilipinas. Pero ang alam ko ay ang experience na yon ay nag-change sa perspective ko sa mundo. Na-realize ko na ang reality ay mas complicated kaysa sa nakikita natin sa surface. May mga aspects ng buhay na hindi ma-explain ng science o religion o politics. At ang pinaka-importante na natutunan ko ay ang value ng genuine relationship. Si Komandante Dalisay na naging mother figure sa amin, si Makisig na naging brother ko, at si Ligaya na naging, hindi ko alam kung ano ang tawag doon, pero special siya. Ang mga relationships na yon ay naging foundation ng strength namin para makasurvive sa lahat ng nangyari. At ang sacrifice ni Ligaya para sa amin ay naging inspiration ko
para maging better person sa mga sumunod na taon. Hindi perfect ang buhay ko after ng incident na yon. May mga struggles, may mga regrets, may mga what-ifs na hindi ko na mababago. Pero grateful ako na nakasurvive kami at grateful ako na nagkaroon ako ng opportunity na mag-share ng story na ito. Sa mga magsasaliksik na makakabasa o makakadinig ng testimony na ito, ang message ko sa inyo ay mag-ingat sa mga assumptions ninyo tungkol sa mundo. Hindi lahat ng nakikita ninyo ay totoo at hindi lahat ng hindi ninyo nakikita ay hindi totoo. At sa mga mababasa ninyo ng story na ito na may similar experiences, hindi kayo nag-iisa. May mga taong nakakapagsama sa confusion at trauma na dala ng mga supernatural encounter. Finally, sa ligaya, kung naririnig mo man ito sa kung saang dimension ka man ngayon, salamat. Salamat sa pagligtas sa amin. Salamat sa pagpapakita na kahit sa pinaka-dark na circumstances, may possibility pa rin ng redemption at hindi ko alam kung hindi ko alam kung mapapatawad mo ang sarili mo sa mga ginawa mo. Pero alam mo na minahal ka namin at ang love na yon ay walang nagbago despite everything na nangyari. Ang story na ito ay hindi fairy tale na may happy ending. Ito ay true story tungkol sa survival, sa sacrifice, at sa complicated nature ng humanity. At ang lesson na natutuhan ko ay minsan, ang mga monsters ay galing sa mga taong mahal natin. At minsan, ang mga heroes ay yung mga akala nating monsters na.